Naging usap-usapan ng mga estudyante ng ibang paaralan ang napakalakas na vitality na naramdaman nila kanina. Hanggang ngayon nga raw ay nakakaramdam pa rin sila ng takot kapag naaalala nila ito. May mga nagsabi rin na narinig nga raw nila na galing sa Sun City ang estudyante na nagpalabas nito. Naisip ni Fang Ping na pakiramdam niya nga raw ay para siyang naging isang bully ng mga maliliit na bata. Pero iisipin na nga lang daw niya na parang binigyan niya lang ang mga ito ng kaunting leksyon. May bigla na lang humawak sa isang braso ng ating bida. Hanggang sa hinila siya nito papasok sa loob ng isang pinto. Nagtaka si Fang Ping noong makilala na niya kung sino ang taong humila sa kanya. Sinabihan ni Tan Shenping ang ating bida nang kainin daw nito ang dala niyang rank 1 vitality pill at nang lumaki ang potensyal nito para maging isang martial artist. Naguluhan si Fang Ping sa iminumungkahi ni Tan Shenping. Sinabihan niya ito nang hindi niya raw masusunod ang ipinapagawa nito sa kanya. Ang rank 1 vitality pills nga raw ay may malakas na epekto kumpara sa mga ordinaryo nitong bersyon. Kapag daw ikinonsumo ito ng isang ordinaryong tao na hindi pa napapatibay ang mga taglay nitong buto ay maaaring makasira ito sa katawan o kaya naman ay maging sanhi pa ng kamatayan. Sinabi ni Tan Shenping na hindi na nga raw kailangang mag-alala ng ating bida dahil perpekto na naman daw ang pundasyon nito. Maaari na nga raw itong kumonsumo ng rank 1 vitality pill para maparating nito sa 149 kal ang taglay nitong vitality, at nang maabot nito ang sukdulan ng potensyal para maging isang martial artist. Sumagot ulit si Fang Ping nang hindi niya raw ito gagawin dahil masyado nga raw itong mapanganib. Ipinaalam ni Tan Shenping na nanggaling pa raw ang request na ito mula kay Chief Jin Kem-ing ng Ruiyang Department of Education. Binalaan niya ang ating bida nang wala raw magandang maidudulot ang pagtanggi sa hinihinging pabor ng isang rank 3 martial artist. Naisip ni Fang Ping na mukhang sinusubukan nga raw siyang takutin ng matandang ito. Dahil doon ay ipinaalam na niya rin dito na narinig nga raw niya sa kanyang brother Wang na nakapag-breakthrough na rin ito sa pagiging isang rank 3 martial artist. Nagulat si Tan Shenping noong sabihan siya ng ating bida nang bakit nga raw hindi nito tawagan si Wang Jinyang at nang malaman nila kung ano ang opinyon nito. Kinabahan at napabuntong hininga si Tan Shenping matapos nitong marinig ang inilahad ni Fang Ping. Agad siyang humingi ng tawad at nangatwiran na wala lang daw siyang ibang pagpipilian kundi ang sumunod sa ipinag-uutos sa kanya. Pinakiusapan niya ang ating bida nang tulungan daw sana siya nito sa pagkakataong ito. Napangiti si Fang Ping noong sabihin ni Tan Shenping na maaari raw siyang magbigay ng kondisyon kapalit ng kanyang pagpayag. Hanggang sa sinabi na nga niya na kapag daw dinalhan siya ng mga ito ng 2 rank 1 vitality pills at ng 2 million yuan, ay ilalagay niya raw sa panganib ang buhay niya para mapagbigyan ang mga ito. Naisip ni Tan Shenping na malamang nga raw ay halos hindi na mapalagay ngayon si Jin Kem-ing kaya kahit ano pang hingi ni Fang Ping ay hindi na ito makakatanggi. Nagsalita si Tan Shenping at sinabi na pumapayag na raw siya sa kondisyon ng ating bida. Aalis na sana ang ating bida pero sinabihan muna nito si Tan Shenping nang gawin na raw nitong 3 rank 1 vitality pills ang kanyang nirequest, ibigay na lang daw nito mamaya sa kanya ang 2 vitality pills. Napaisip si Tan Shenping kung isa lang ba raw talagang estudyante si Fang Ping, naisip pa nga raw siya nitong bigyan ng benepisyo sa kondisyon na hinihingi nito. Doon na siya nakumbinsi na hindi nga raw talaga karaniwan ang binatang ito. Pagdaan ng ilang minuto ay sumalang na sa physical assessment test ang mga martial arts student ng iba't ibang paaralan. Ginagawa ng mga ito ang lahat ng kanilang makakaya para mapataas nila ang kani-kanilang vitality score. Una nang lumabas ang mga resulta mula sa mga paaralan ng Xingxi High School at Anping High School. Kinakabahan na si Jin Kem-ing habang iniisip kung wala nga ba raw estudyante sa batch na ito ang makakakuha ng 120 kal o higit pa. Napahinto siya sa pagtitingin ng mga resulta noong makita niya ang pangalan ni Fang Ping. Agad niyang sinabihan ang isa niyang tauhan na hanapin daw agad nito ang surveillance video ng ating bida. Hanggang sa nakita na nga nila si Fang Ping na halos mag-uumpisa ng sumalang. Naisip ng ating bida na hindi raw niya inasahan na may nakalagay rin na surveillance camera sa loob ng maliit na vitality room. Mukhang kailangan nga raw niyang umarte habang sumasalang siya sa kanyang physical assessment. Mayroon naman daw siyang system kaya hindi na niya raw kailangang gumamit ng rank 1 vitality pill. Papalitan na nga lang daw niya ito ng ordinaryong vitality pill para walang makahalata sa pagtaas ng kanyang vitality.
Nilunok na ng ating bida ang kinonsumo niyang vitality pill. Bigla siyang nagtaka kung bakit daw iba ang nararamdaman niya ngayon gayong isa rin lang naman itong ordinaryong vitality pill. Ang kaibahan nga raw nito ay parang mas naging malakas na ang epekto nito. Wala na nga raw siyang kailangang gawin dahil mataas na mismo ang concentration level nito. Humiyaw si Fang Ping at ginaya ang reaksyon ng ibang estudyante para hindi magduda ang mga taong nanunood sa kanya. Sinisimulan na ng machine ang pagsukat sa vitality score ng ating bida. Sa ngayon ay hanggang 119 cal pa lang ang nasusukat nito. Naisip ni Jin Keming na kapag daw hindi naabot ni Fang Ping ang kanyang inaasahan matapos nitong tumanggap ng mga bagay mula sa kanya, ay hinding-hindi niya nga raw ito palalampasin. Abot tenga ang naging ngiti ni Jin Keming noong makita na nito ang huling resulta ng ating bida. Lumabas sa Special Vitality Machine na 149 ang vitality score nito. Nagsama-sama ang mga martial arts student ng Sun City sa loob ng Physical Assessment Center meeting room. Sinabi ng nasa unahang teacher na inanunsyo na raw ng Department of Education ang vitality requirements ngayong taon. Binanggit niya na kailangan daw ng mga itong magkaroon ng 115 cal o higit pa para magawa ng mga itong makapasa. Nag-alala ang karamihan dahil napakataas na nga raw ngayon ng required na vitality score. Noong kabilang taon nga raw kapag mayroon ka ng 112 cal ay makakapasok ka na sa isang martial arts university. Marami sa kanila ang nangangamba na baka raw bumagsak sila ng dahil sa taas ng bagong pamantayan. Sinabi ng nasa unahang teacher na gaya nga raw ng lagi niyang ipinapayo sa mga ito, huwag daw ang mga itong mawawalan ng pag-asa dahil maaari pa naman daw silang sumubok sa mga susunod na taon. Pinatahimik na nito ang mga estudyante dahil babanggitin na raw niya ang listahan ng mga nakapasa. Tinanong ni Wu Jihao ang ating bida kung bakit daw hindi man lang ito kinakabahan matapos nitong marinig ang required na vitality score. Tumugon ang ating bida at tinanong si Wu Jihao kung mataas na ba raw talaga ang 115 cal. Sumagot si Wu Jihao at tinanong kung hindi pa ba raw halata sa reaksyon ng kanilang mga kabatch. Tinanong niya rin si Fang Ping kung ano raw kaya sa palagay nito ang nakuha nitong vitality score. Sumagot naman ng ating bida na marahil raw ay nakakuha siya ng 149 cal. Tumawa si Wu Jihao at sinabihan ng ating bida nang talagang nagagawa pa nga raw nitong magbiro kahit sa mga ganoong oras. Hanga nga raw talaga siya sa kakayahan ng ating bida na makapagpasaya kahit na ano pa man ang sitwasyon. Iginiit ni Fang Ping nang hindi naman daw siya nagbibiro. Patuloy pa rin ang nasa unahang teacher sa pagbanggit ng pangalan ng mga nakapasa. Natuwa si Yang Jian noong banggitin ng teacher na kabilang raw siya at nakakuha raw siya ng 116 cal. Pasimple rin na nagyabang si Wu Jihao noong tawagin na ang kanyang pangalan, tuwang-tuwa ito dahil nakakuha nga raw siya ng 120 cal. Kinilabutan ang nag-aanunsyong teacher noong makita na nito ang resulta ng ating bida. Sinabihan niya ang lahat ng mga estudyante na sabay-sabay daw nilang batiin si Fang Ping. Napakahusay nga raw nito dahil ito ang nakakuha ng first place sa kanilang Ruyang City sa resulta na 149 cal. Nanatili naman na mahinahon ng ating bida dahil inasahan na niya ang resultang ito. Napatanong ang ibang mga estudyante na nagmula sa ibang klase kung sino raw si Fang Ping, napapaisip sila kung kabatch ba raw talaga nila ito. Hanggang sa may nagsalita na parang isang araw ito sa mga kaklase ni Wu Jihao. Namamangha silang lahat sa taas ng nakuha nitong resulta. Tinanong ni Wu Jihao ang ating bida kung talaga nga bang nakakuha ito ng 149 cal. Sumagot naman si Fang Ping at tinanong kung hindi pa rin daw ba ito maniniwala kahit na ang nasa unahang teacher na ang nagdeklara nito. Sinabi ng lalaking teacher na ang mga pangalan daw na nabanggit niya ay ang mga estudyante na nakapasa sa physical assessment. Pinayuhan niya ang ibang mga estudyante nang wag daw ang mga itong malungkot kung hindi man ang mga ito nakapasa. Maaari pa naman daw ang mga itong sumubok muli sa mga susunod na taon. Pumatak ang luha ng isa sa mga kaklase ng ating bida. Sinabi ni Zonnan na pinag-ipunan pa nga raw ng kanyang mga kapamilya ang pera na ipinanggastos niya sa pagkuha niya ng martial arts exam, paano nga raw siya ngayon magpapaliwanag sa kanyang mga magulang. Naisip ni Fang Ping na gaya nga raw ng inaasahan niya, hindi lahat ay papalari na makapasa sa martial arts exam. Naalala rin niya ang laki ng wealth value na ginamit niya para sa paulit-ulit na pagbabalik ng kanyang vitality,
Hindi nga raw ito makakayang gawin ng mga estudyante na nanggaling sa isang ordinaryong pamilya. Hinawakan ni Fang Ping ang balikat ni Zonnan para palubagin ang loob nito. Sinabihan niya ito ng marahil ay mahirap nga raw tanggapin ang nakuha nitong resulta, pero dapat nga raw ngayon pa lang ay maging mapili na ito sa mga kakainin nitong pagkain habang naghahanda ito sa susunod na martial arts exam. Binanggit ng ating bida na natatandaan nga raw niya na paborito ni Zonnan ang pagkain ng French fries. Manlilibre nga raw siya ngayon at maaari nitong bilhin ang lahat ng gusto nitong kainin. Sinabi ng mga kaklase ni Zonnan na dahil nga raw may nagpresenta ng panlilibre, dapat nga raw ay magsaya na silang lahat. Sinabi rin ni Zhang Hao na sa sipag nga raw ni Zonnan ay tiyak sila na magagawa na nitong makapasa sa martial arts exam sa susunod na taon. Pinigilan na ni Zonnan ang kanyang luha nang dahil sa suporta ng kanyang mga kaklase. Hanggang sa bumalik na nga ang kanyang sigla at sinabi na sama-sama na nga raw silang bumili ng mga masasarap na pagkain. Napangiti si Fang Ping dahil nakatulong sila para mawala ang lungkot na nararamdaman ni Zonnan. Masaya ang mga magkakaklase sa ginawang panlilibre ng ating bida. Napahinto sila sa paglalakad noong tanungin sila ng isang lalaki kung sa palagay ba raw nila ay hindi patas ang nagaganap na martial arts exam. Sinabi ng lalaki na ang mga bumabagsak nga raw na tao ay mananatili lang sa mababang klase ng pamumuhay sa buong buhay nila, kaya bakit nga raw sila susunod sa batas na ginawa ng mga martial artist? Nagtaka ang lahat kung ano ba raw ang mga sinasabi ng lalaki na may tato sa mukha. Pinagpatuloy ng lalaki ang pagsasalita at sinabi na pagdaan daw ng ilang taon ay mawawasak ang kanilang mundo nang dahil sa mga martial artist. Kaya dapat nga raw ay sumamba ang mga ito sa totoong Panginoon para mailigtas nila ang sangkatauhan. Inaya ng lalaki ang grupo ng ating bida na sumali raw ang mga ito sa kanila para sabay-sabay nilang parusahan ang mga mapagmataas na martial artist na pinamumunuan ng mga grandmasters. Napaisip si Fang Ping kung sino ba raw talaga ang lalaking ito. Sinabihan niya ang kanyang mga kaklase na mukhang hindi raw normal ang kaharap nilang lalaki, mas mabuti pa nga raw na maghanap na lang sila ng ibang madadaanan. Sumang-ayon naman ang lahat kaya nagmadali na sila ng pag-alis para iwan ang lalaki na may tato sa mukha. Humabol ang lalaki at hinawakan ang kamay ng isa sa kanila. Sinabihan nito si Zonnan nang wag daw itong umalis, dadalhin niya nga raw ito sa lugar kung saan ito nararapat. Umalma si Zonnan at sinabihan ng lalaki nang bitawan daw siya nito. Sinabihan naman ng lalaki si Zonnan nang wag daw itong mag-alala dahil hindi naman daw nila ito sasaktan. Ang kanilang araw totoong Panginoon ay itinetroto ng maayos ang mga mababait na tao. Nagsalita si Fang Ping at sinabihan ang lalaki nang hindi ba raw sinabi na ni Zonnan na bitawan na siya nito. Kinabahan ang lalaki noong maramdaman nito ang matinding pressure na ipinapalabas ng ating bida. Pinagpatuloy ni Fang Ping ang pagpapalabas ng kanyang mataas na vitality para takutin ang lalaki. Wala nang nagawa pa ang lalaki kundi bitawan na ang kamay ni Zonnan. Noong makawala na si Zonnan ay agad itong tumakbo sa kanyang mga kaklase. Napaisip si Fang Ping kung parte ba raw ang lalaking ito ng isang kulto. Nagtataka rin siya kung bakit wala man lang daw sumisita dito kahit na nanggugulo na ito ng ibang tao. Pinayuhan ni Wu Jihao ang ating bida nang wag na raw nitong pansinin ng lalaki, umalis na nga lang daw sila doon. Naisip ni Fang Ping na hahayaan na nga lang daw niya ito, hindi na raw niya kailangan pang intindihin ang mga ganoong klase ng bagay. Ngayon nga raw ay mas kailangan na mag-focus siya para sa kanyang practical test at specialized studies assessment na gaganapin bukas at sa susunod na araw. Bigla na lang ngumiti ang naiwang lalaki habang pinagmamasdan ang papaalis nating bida. Kinabukasan ay nagpatuloy na muli ang nagaganap na martial arts exam. Sumalang ang bawat martial arts student sa kani-kanilang practical test. Dito ay tinitingnan kung gaano sila kabilis at kung gaano sila kalakas. Noong sumunod na araw ay doon naman naganap ang kanilang specialized studies assessment. May pagkapasaway man si Fang Ping pero pinaghandaan niya rin ng mabuti ang araw na ito. Natuwa ang lahat ng mga martial arts student noong matapos na ang huling araw ng kanilang martial arts exam. Ngayon ay hihintayin na lang nila kung kailan lalabas ang kanilang mga resulta. Masaya na sinalubong ng ibang mga magulang ang kani-kanilang mga anak. Nilampasan ni Fang Ping ang mga ito dahil alam niya na sa kanilang bahay siya hinihintay ng kanyang mga kapamilya. Agad na tinawag ng isang lalaki ang kanyang mga kasamahan noong mapansin nito na lumalabas na ang mga martial arts student.
Itinuro niya rin sa mga ito ang direksyon kung nasaan ang ating bida. Sinabi niya na ito nga raw ang estudyante na nagtataglay ng mataas na vitality. Sinabi ng isang babae na malaki nga raw ang potensyal nito na maging isang martial artist at mapabilang sa privileged class sa hinaharap. Nagsalita ang isang lalaki na lahat nga raw ng tao na kabilang sa mataas na pribilehiyo ng pamumuhay ay nararapat ng mamatay. Sumang-ayon ang babae at sinabi na makasalanan nga raw ang mga taong ito kaya nararapat lang ang mga itong parusahan. Naroon nga raw ang kanilang grupo para linisin ang kaluluwa ng mga ito. Sinabihan ng babae ang kanyang mga kasamahan na ang mga ito na raw ang bahala sa ibang mga estudyante. Ipaubaya na nga raw ng mga ito sa kanya ang binata na mayroong mataas na vitality. Isa-isa nang lumabas ang buong grupo sa loob ng kanilang dalang sasakyan. Agad ang mga itong tumakbo papalapit sa mga tumpukan ng mga estudyante at mga magulang. Walang kamalay-malay ang mga estudyante na may bigla na lang hahampas mula sa kanilang likuran. Ipinagtanggol at pinrotektahan ng mga magulang ang mga bumagsak nilang anak mula sa mga nanggugulong kalalakihan. Agad naman na tumakbo ang iba noong mapansin na ng mga ito ang nangyayaring kaguluhan. Pinigil ng mga taong nanggugulo ang pag-alis ng mga martial arts student. Inaatake nila ang mga ito gaya ng napag-usapan nilang plano. Nagtaka ang papalabas na si Fang Ping kung bakit nagtatakbuhan ang ibang mga tao. Napangiti ang may tato na babae noong makalapit na ito sa kanyang pakay. Sinabihan niya ang ating bida na bago nga raw ito umalis ay ialay muna nito ang kaluluwa nito sa kanilang totoong Panginoon. Nabahala si Fang Ping noong mapagtanto nito na may aatake na pala sa kanya. Mabuti na lang at mabilis siyang nakakilos at agad na isinangga ang dalawa niyang braso mula sa suntok ng babae. Nakaramdam ng kaba ang ating bida noong mapagtanto din ito na isang martial artist ang umaatake sa kanya. Natuon ang pansin ni Fang Ping sa marka na nakatato sa mukha ng babae. Mukhang kasamahan nga raw nito ang lalaki na kabilang sa isang kulto, na nangharang sa kanila noong isang araw. Habang naghahanda para umatake ay napapaisip ang ating bida kung naroon ba raw ang mga ito para gumanti sa kanya. Sinipa ni Fang Ping ang ulo ng babae pero hindi ito nagtagumpay. Noong masangga ng babae ang kanyang pag-atake ay nakaramdam siya ng sakit sa kanyang binti. Naisip niya rin na hindi pa nga raw siya natututo ng kahit na anong battle skill kaya umaasa lang siya ngayon sa lakas ng kanyang katawan. Bigla na lang hinawakan ng babae ang damit ng ating bida. Matapos noon ay bigla na lang ibinalibag ng babae ang katawan ni Fang Ping. Naghanda na rin agad ito para suntukin ang ulo ng ating bida. Nabasa ni Fang Ping ang gagawin ng babae kaya agad niya itong sinipa sa paa. Nawala sa balanse ang babae kaya nagmintis ang ginawa nitong pag-atake. Naisip ni Fang Ping na hindi nga lang daw panggugulo ang pakay ng babae, talagang gusto nga raw siya nitong patayin. Napaisip rin ng ating bida kung ano raw kaya ang rank ng babaeng ito at bakit nagawa raw agad nitong mabutas ang daan gamit lang ang isa nitong suntok. Noon nga raw ay nagawa niyang matalo ang rank 2 martial artist na si Huang Bin, nang dahil lang sa napainom niya ito ng pampatulog. Ngayon nga raw ay isa ng martial artist na nasa maayos na kalagayan ang kanyang kinakaharap. Kinabahan si Fang Ping at napaisip kung ito na ba raw talaga ang kanyang katapusan. Pero hindi nangyari ang kanyang ipinapangamba noong may bigla na lang tumulong sa kanya. Kumalat sa mukha ng ating bida ang dugo na nagmula sa ulo ng babae. Tumila po ng malayo ang katawan ng babae nang dahil sa lakas ng pagkakasuntok dito. Ang lalaki na tumulong sa ating bida ay isang martial artist na nakapang-uniforme ng pangpulis. Sinabi ng lalaki na hindi raw nila inasahan na manggugulo ang mga taong ito maging sa mismong venue ng martial arts exam. Halos natitigilan pa si Fang Ping nang dahil sa mga biglaang pangyayari. Tinanong ng lalaki ang ating bida kung ayos lang ba raw ito. Nagulat si Fang Ping noong pagmasdan muli nito ang direksyon ng bumagsak na babae. Wala na itong buhay at umaagos na ang dugo nito mula sa nabasag nitong ulo. Bigla na lang bumaliktad ang sikmura ng ating bida noong makita nito ang kalagayan ng babae. Hindi rin siya makapaniwala na mamamatay na agad ito nang dahil lang sa isang suntok. Tinanong muli ng lalaki ang ating bida kung ayos lang ba raw ito. Sinabi niya rin na kahit sino nga raw ang unang beses na makasaksi ng ganoong pagkamatay ay makakaramdam ng pagsusuka. Pagkaraan ng ilang minuto ay tinanong ng lalaki kung bumuti na ba raw ang pakiramdam ng ating bida.
Tinanong ni Fang Ping ang lalaki kung maaari ba raw niyang malaman kung sino ito. Nagpakilala ang lalaki na nagmula raw siya sa Criminal Investigation Bureau. Tinanong naman ng ating bida kung sino naman daw ang mga taong nanggulo. Sumagot ang lalaki na mga nababaliw na tao lang daw ang mga ito. Naasar si Fang Ping at sinabihan ang lalaki nang wag na nga raw itong magbiro. Tingin ba raw nito ay mareresolba na ang nangyaring insidente kapag sumagot ito ng mga grupo lang daw ng mga baliw ang mga taong nanggulo. Sinabi ni Fang Ping na hindi nga lang daw panggugulo ang pakay ng babae dahil balak raw talaga siya nitong patayin. Natahimik ang lalaki matapos nitong marinig ang hinaing ng ating bida. Agad din namang kumalma si Fang Ping dahil alam niya na wala namang kasalanan ang lalaki. Nagsalita na muli ang lalaki at sinabi na naroon na raw ngayon ang Armed Forces at ang Criminal Investigation ng kanilang Ruyang City para magpatrol kaya hindi na raw ulit ito mangyayari. Nagmadali sa pagtakbo si Tan Shenping habang tinatanong ang ating bida kung ayos lang ba raw ito. Tinanong niya rin si Fang Ping kung bakit may dugo ang mukha nito. Tinanong niya kung may masakit ba raw dito at kung kailangan ba raw nitong magpa-ospital. Nagulat ang lalaki noong marinig nito ang pangalan ni Fang Ping mula kay Tan Shenping. Ito raw pala ang estudyante na nakakuha ng pinakamataas na vitality score sa buong Ruyang City. Nakilala naman ni Tan Shenping ang lalaki at tinawag niya itong Vice Chief Zhang. Sinabi ni Tan Shenping na nakita niya nga raw na papunta na rin doon ang iba pang mga miyembro ng Criminal Investigation Bureau. Mukhang hindi nga lang daw isang ordinaryong panggugulo ang insidente na nangyari ngayon. Sumagot si Vice Chief Zhang nang tama raw si Tan Shenping. Hindi nga raw ito ang unang beses na inatake ng grupong ito ang mga estudyante na naghahangad na maging isang martial artist. Masasabi niya nga raw na talagang sagad sa buto ang galit ng mga ito sa mundo ng martial arts. Para nga raw sa mga ito ay walang karapatan na magkaroon ng mataas na antas ng pamumuhay ang mga martial artist lalong-lalo na yung mga hindi naman napapasabak sa labanan. Halos karamihan nga raw sa miyembro ng mga ito ay mga ordinaryong tao kaya naging pangunahing target na ng mga ito ang mga estudyante na nagtatangka palang maging isang martial artist. Sinabi ni Vice Chief Zhang na hindi nga raw nila inasahan na maglalakas ng loob ang mga ito na gumawa ng gulo sa mismong pinagdausan ng martial arts exam. At mas lalong hindi raw nila inasahan na isa ring martial artist ang isa sa mga ito. Nagulat si Tan Shenping noong marinig nito na may kasama palang martial artist sa grupo ng mga nanggulo. Itinuro ni Vice Chief Zhang ang bangkay ng babae na umatake sa ating bida, sinabi niya na ito nga raw ang tinutukoy niyang martial artist. Sinabi ni Tan Shenping na mabuti na nga lang daw pala at dumating agad doon si Vice Chief Zhang. Kung nagkataon nga raw ay baka nawalan na ng isang mahusay na genius ang kanilang Ruyang City. Napaisip ang ating bida kung bakit nga raw sa dinami-rami ng estudyante doon ay siya pa mismo ang inatake ng isang martial artist. Paano nga raw kung hindi lang ito nagkataon, paano nga raw kung muli na naman siyang malagay sa ganoong klase ng sitwasyon? Nainis si Fang Ping dahil nalagay na nga raw agad siya sa isang matinding panganib kahit na hindi pa naman daw talaga siya nagiging isang ganap na martial artist. Paano pa nga raw siya magiging isang grandmaster kung napakaaga niyang mamamatay? Lumapit ang isang lalaki at sinabi sa kanilang vice chief na lahat daw ng mga miyembro ng World Creation Cult ay nahuli na nila. 3 araw sa mga ito ay kinailangan pa nilang patayin. Sinabi rin nito na 20 araw sa mga estudyante ang nagtamo ng matinding pinsala, at 6 araw sa mga ito ay nabalian ng mga buto. Nagulat si Vice Chief Zhang nung sabihin ng kanyang tauhan na marahil daw ay hindi na makakapasok ng Martial Arts University ang mga estudyanteng ito. Sinabihan ni Tan Shenping si Vice Chief Zhang nang intindihin na raw muna nito ang mga bagay na may kaugnayan sa grupo ng kulto. Ipaubaya na nga lang daw nito sa kanilang Department of Education ang pagpapakalma sa mga naapektuhang tao. Noong makaalis na si Vice Chief Zhang ay tinanong na ulit ni Tan Shenping si Fang Ping kung ayos lang ba raw ito. Binigyan niya rin ang ating bida ng tissue para maalis nito ang dugo na kumalat sa mukha nito. Sinabi rin ni Tan Shenping na hindi niya raw alam ang isasagot niya kay Wang Jinyang kung nagkataon na nasaktan si Fang Ping. Habang inaalis ni Fang Ping ang dugo sa kanyang mukha ay tinanong nito si Tan Shenping kung maaari ba raw siya nitong turuan ng mga martial arts technique. Tinanong ni Tan Shenping ang ating bida kung bakit daw gusto na agad nitong mag-aral ng mga teknik na panglaban.
Sumagot si Fang Ping at sinabi na dahil daw gusto na niya raw agad maging malakas. Sinabihan ni Tan Shenping ang ating bida na kapag daw naging isa na itong martial artist ay tuturuan rin naman daw ito sa papasukan nitong martial arts university. Pero ang pagsasanay nga raw ng mga martial arts technique ay hindi masyadong magagamit sa ganito kapayapang mundo. Napaisip si Fang Ping kung ano raw ang ibig sabihin ni Tan Shenping. Napanood nga raw niya kung paano ginamit ni na Grandmaster Ma at Tai Mo ang kani-kanilang martial arts technique. Maging ang Vice Chief ng Criminal Investigation Bureau at ang babae na umatake sa kanya ay gumagamit din ito. Sinabihan ni Tan Shenping ang ating bida nang wag daw itong masurpresa. Sa totoo nga lang daw ay dumarami na ang bilang ng mga martial artist na hindi na nagsasanay ng mga martial arts technique. Ang tanging ginagawa na nga lang daw ng mga ito ay pinapatibay ang kanilang mga buto at pinapataas ang kanilang mga vitality. Sinabi rin ni Tan Shenping na hindi na raw masyadong mapapakinabangan ngayong panahon ang mga martial arts na itinuturo noon. Naroon naman daw ang mga organisasyon na gaya ng Criminal Investigation Bureau para solusyonan ang mga nangyayaring insidente. Marami ng araw ngayon ang nagnanais na maging martial artist para lang magkaroon sila ng magandang propesyon at trabaho. Mas gugustuhin pa nga raw ng mga itong ipaubaya na lang sa mga opisyal ang pakikipaglaban kaysa sa ilagay nila sa panganib ang kanilang buhay. Sinabi ni Tan Shenping na linisin daw muna ni Fang Ping ang katawan nito at ikukuha niya raw ito ng bagong uniforme. Ihahatid na niya rin daw ito pauwi para mabisita na rin niya ang mga magulang nito. Napaisip ang ating bida kung talaga nga bang ang karamihan sa mga martial artist ay hindi kasing lakas at kasing husay na gaya ng inaasahan niya. Tinawagan ni Fang Ping si Wang Jinyang pero hindi niya ito makontak. Tatanungin pa naman daw sana niya ito ng mga bagay na may kaugnayan sa pagiging isang martial artist. Tinanong ni Tan Shenping ang ating bida kung tinatawagan ba raw nito ang mga kapamilya nito. May biglang naalala si Tan Shenping matapos nitong makita na may hawak na cellphone si Fang Ping. Hanggang sa bigla na lang tumunog ang cellphone ng ating bida. Doon ay nabasa niya na ipinadala na sa kanya ni Tan Shenping ang pera na parte ng kanilang usapan. Naisip ni Fang Ping na dahil nga raw naging busy siya sa exam ay halos nakalimutan na rin niya ito. Hindi niya nga raw inasahan na ibibigay na agad ito sa kanya ni na Tan Shenping at Chief Jin. Sinabi ni Tan Shenping na dahil nga raw maganda ang vitality physical assessment ng ating bida, ibinigay na nga raw agad nila ng maaga ang hiningi nitong kondisyon. Pinayuhan din ni Tan Shenping si Fang Ping nang wag na raw itong malungkot dahil maganda nga raw ang ipinakita nito. Sinabihan niya rin ang ating bida nang makipag-bro fist nga raw ito sa kanya. Malaki nga raw ang tiwala niya na malayo ang mararating nito sa hinaharap. Tinapik ni Fang Ping ang kamao ni Tan Shenping at pinagyabang na tama nga raw ang mga sinabi nito. Naisip ni Tan Shenping na talagang si Wang Jinyang nga raw ang nagturo sa ating bida. Parehas nga raw ang mga itong may mataas na ambisyon. Naisip ni Fang Ping na maswerte nga raw siya at nagawa pa niyang mabuhay matapos niyang masangkot sa grupo ng isang kulto. Kailangan na nga raw niyang umusad para sa hinaharap dahil wala na rin namang magbabago kung iisipin pa niya ito. Pinaputok ni Fang Yu na ang hawak nitong party popper noong may magbukas ng kanilang pinto. Kasama ang kanyang ina at ama ay sabay-sabay ng mga itong binati si Fang Ping sa pagiging first place nito sa natapos na vitality physical assessment sa kanilang buong lungsod. Humingi ng pasensya si Tan Shenping kung nasira niya raw ang pagbati ng mga ito. Nagtaka naman ang tatlo kung sino ang lalaki na kaharap nila ngayon. Matapos lang ang ilang segundo ay dumating na rin si Fang Ping. Natuwa ang tatlo noong makita ng mga ito na naroon na nga ang ating bida. Kinabahan ng tatlo noong ipinakilala na ni Fang Ping ang naghatid sa kanyang si Tan Shenping, sinabi niya na ito nga raw ang Vice Chief ng Department of Education ng kanilang Sun City. Agad na inasikaso ng mag-asawa ang kanilang dumating na bisita. Ibinulong ni Fang Yuna na nakakahanga nga raw ang kanyang kuya, talagang ang Vice Chief pa nga raw ng Department of Education ang mismong naghatid dito. Sumagot naman si Fang Ping nang maging siya nga raw ay hindi niya rin alam kung bakit ito naroon. Tinawag ni Tan Shenping ng Brother Fang ang ama ng ating bida at sinabi na pasensya na raw kung hindi niya na ipaalam ang kanyang pagbisita. Sumagot naman si Fang Mingrong nang okay lang naman daw ito sa kanila. Binanggit ni Tan Shenping na nakapagkalap ng araw ng impormasyon ang kanilang Department of Education tungkol sa pamilya ni Fang Ping.
Alam nga raw nila na hindi biro ang ginawa ng mga ito para masuportahan ang dalawa ng mga itong anak. Sinabi ni Tan Shenping na kung papayag nga raw si Fang Mingrong ay gusto niya sana itong kuhanin bilang security guard ng kanilang Department of Education. Ang buwanang sweldo nga raw nito ay 5,000 yuan at bukod pa raw doon ang pabahay at iba't ibang klase ng benepisyo. Nagulat si Fang Mingrong sa taas ng sweldo sa inaalok ni Tan Shenping na trabaho. Natuwa si Fang Yuna para sa kanyang ama, hindi na nga raw nito kakailanganing magpakapagod pa gaya ng dati. Pinayuhan ni Fang Ping ang kanyang ama nang tanggapin na nga raw nito ang inaalok ni Vice Chief Tan. Pumayag na rin agad si Fang Mingrong dahil ayaw nitong palampasin ang isang napakagandang oportunidad. Nagpaalam na rin agad si Tan Shenping para makapag-family bonding na raw ang buong pamilya. Nagpresenta ang ating bida na siya na raw ang maghahatid kay Tan Shenping palabas ng kanilang pinto. Habang nag-uusap ang tatlo sa naging pagbisita ni Vice Chief Tan ay kinukutsaba naman ito ni Fang Ping. Tinanong ng ating bida ang kanyang ama at ina kung wala ba raw ang mga itong gagawin bukas. Sumagot ng oo si Fang Mingrong at tinanong ang ating bida kung bakit daw nito natanong. Sinabi ni Fang Ping na may bahay nga raw na ni-reward ang Department of Education para sa kanilang pamilya, bukas nga raw ay maaari na nila itong tingnan. Hindi makapaniwala ang tatlo sa balita na binanggit ng ating bida. Mangha-mangha si Fang Yuna sa laki ng bago nilang bahay. Umakyat agad ito ng hagdan para tingnan ang kanilang second floor. Sinabihan naman ni Liu Yin ang kanyang anak nang magdahan-dahan lang daw ito sa pag-akyat. Sinabi ni Fang Mingrong na sa buong buhay daw niya ay ngayon pa lang siya nakakita ng isang regalo sa anyo ng isang malaking bahay. Idinagdag pa ni Liu Yin na maging ang mga kagamitan nga raw nito ay mukhang mamahalin din. Tinanong ni Fang Mingrong ang ating bida kung talaga nga bang ibinigay ito sa kanila ng Department of Education. Nagulat si Fang Ping sa biglaang pagtatanong ng kanyang ama. Napaisip siya kung aaminin ba raw niya na siya talaga ang bumili ng bahay na ito. Nangangamba rin siya na baka nga raw napakahirap talagang tanggapin ang ginawa niyang istorya. Pero agad ding nawala ang kanyang pangamba noong makita niya ang tuwa ng kanyang mga magulang noong makita ng mga ito ang LCD TV na pinakasikat ngayon sa merkado, mukhang natanggap ng araw agad nila ito. Para hindi siya mabuko ng kanyang mga magulang ay pinaalalahanan niya ang mga ito nang huwag daw ng mga itong ipapaalam sa iba na niregaluhan sila ng bahay ng Department of Education. Wala namang naging problema sa mag-asawa dahil alam nga raw nila na kailangan nila itong isikreto. Tumayo ang mag-asawa noong marinig nila ang pagkamangha ni Fang Yuna noong makakita ito ng hardin sa itaas. Ibinalita ng lalaking reporter na may naganap daw na lindol nito lang hapon na umabot ang lakas sa magnitude 8.0. Hanggang ngayon daw ay nararamdaman pa rin ng ibang lugar ang aftershock at marami ng araw ngayong kabahayan ang nawasak. Naalala ni Fang Ping na ito nga rin daw ang malakas na lindol na nangyari noong nakaraang buhay niya. Iniulat ng tagapagbalita na 3 raw ang namatay, 73 ang nasugatan at 1 raw ang nawawala ng dahil sa nangyaring paglindol. Naisip ng ating bida na sa natatandaan nga raw niya ay higit na mas marami noon ang bilang ng mga nasaktan at namatay. Napaisip siya kung kaya ba raw ito na bago ay nang dahil sa lakas ng mga martial artist. Binanggit ng tagapagbalita na maaga raw na nakalikas ang karamihan sa mga tao nang dahil sa ibinigay na babala ng mga grandmasters. Ngayon nga raw ay patungo na rin ang iba pang mga martial artist para iligtas ang mga tao na naapektuhan ng lindol. Naisip ni Fang Ping na mukhang malaki pa rin daw ang pakinabang ng mga martial artist sa lungat sa sinabi sa kanya ni Tan Shenping. Malaki nga raw ang naging tulong ng mga ito para mailigtas ang buhay ng ibang mga tao. Naisip din ng ating bida na ngayon nga raw na nakatungtong na siya sa mundo ng martial arts ay wala na raw itong atrasan pa. Wala nga raw siyang dapat ipag-alala basta ipagpatuloy niya lang ang kanyang pagpapalakas. Nagulat si Fang Ping noong bigla itong makatanggap ng tawag mula kay Wang Jinyang. Agad niya itong tinanong kung ayos lang ba raw ito, ilang araw na niya nga raw itong tinatawagan pero hindi niya ito makontak. Sumagot si Wang Jinyang nang ilang araw na nga raw siyang gumagawa ng misyon sa labas, hindi niya raw dinala ang kanyang cellphone para hindi ito makaabala sa kanya. Pinagpatuloy ni Wang Jinyang ang pagsasalita at pinuri ang ating bida sa pagkakakuha nito ng 149 Cal Vitality Score. Tumugon naman si Fang Ping nang hindi niya raw ito magagawa kung hindi dahil sa tulong nito.
Sinabi ni Wang Jinyang na siguro naman daw ay hindi lang siya ilang beses na tinawagan ng ating bida para marinig ang kanyang pagbati. Ano nga raw ang kailangan nito sa kanya at bakit makailang ulit siya nitong tinawagan? Sumagot si Fang Ping na sa totoo nga lang daw ay ilang araw na ang nakakalipas noong matapos siya sa elementary stage ng bone forging at ngayon nga raw ay lumampas na sa 150 cal ang kanyang vitality. Tinanong ni Wang Jinyang ang ating bida kung balak na ba raw nitong mag-breakthrough para maging isang ganap na martial artist. Sumagot si Fang Ping nang hindi pa raw siya nakahanda ngayon lalo na't bumagal na rin ang pagtaas ng kanyang vitality. Kaya niya nga raw ito tinatawagan ay para tanungin ito tungkol sa mga martial arts technique. Gusto na nga raw sana niyang matuto ng mga martial arts technique pero wala nga lang daw gagabay sa kanya. Sinabi ni Wang Jinyang na talagang napaka-importante raw na matutunan ang mga martial arts technique, pero hindi pa nga raw ito ang tamang oras para pag-aralan ito ng ating bida. Ang 150 cal nga raw ang minimum na vitality ng mga tao na gustong mag-breakthrough sa pagiging isang martial artist. Pero mas maganda nga raw kung hindi agad ito madaliin, mas mabuti nga raw na ipagpatuloy muna ng isang tao ang pagpapataas ng vitality dahil malaki ang magiging tulong nito sa hinaharap. Mas mabilis nga raw na mapapatibay ng isang tao ang mga upper at lower limbs nito kapag may mataas ito na vitality bilang pundasyon. Sinabi ni Wang Jinyang na bukod daw sa mahigit na sa 150 cal ang vitality ng ating bida ay nakumpleto na rin ito ang first bone forging. Kapag nga raw mas pinagtuunan ni Fang Ping ang pagsasanay ngayon ng mga martial arts technique ay magsisisi lang ito pagdating ng araw. Kung gusto nga raw nitong maabot sa hinaharap ang mga pinapangarap nito ay mas mabuti na patibayin na muna nito sa padalawang pagkakataon ang mga buto nito. Nagulat si Fang Ping sa payo na ibinigay sa kanya ng kanyang brother Wang. Tinanong ni Wang Jinyang ang ating bida kung nararamdaman na ba raw nito na bumabagal na ang bilis ng kanyang bone forging, agad naman na sumagot si Fang Ping ng oo. Pinayuhan ni Wang Jinyang ang ating bida nang maaari nga raw itong bumili ng body strengthening liquid. Kapag nga raw bumabad dito si Fang Ping ay mas bibilis ang bone forging speed nito. Nagtanong ang ating bida kung ano raw ang bone strengthening liquid. Bakit nga raw hindi pa niya ito naririnig noon? Sumagot naman si Wang Jinyang nang normal lang daw ito lalo na't ang mga tao lang na may mataas na vitality at natapos na sa unang bone forging ang gumagamit nito. Kakaunti nga lang daw ang mga tao na nakakaabot ng requirements para magamit ito kaya hindi talaga ito mabibili sa loob ng Sun City. May biglang iminungkahi si Wang Jinyang, kukuha nga raw siya ng ilang body strengthening liquid sa kanyang school para maipadala kay Fang Ping. Ang 3 bote nga raw nito ay nagkakahalaga ng 500,000 yuan, ipadala na nga lang daw ng ating bida sa kanyang bank account ang ibibigay nitong bayad. Makikipagnegosasyon pa sana si Fang Ping kay Wang Jinyang pero bigla na lang siya nitong binabaan ng telepono. Naisip ng ating bida na akala nga raw niya ay ibibigay ito sa kanya ni Wang Jinyang ng libre. Mukhang kailangan na nga raw niyang gamitin ng tama ang kanyang oras para mas masulit niya ang magagastos niyang pera. Mas lalong pinagbuti ni Fang Ping ang kanyang pagsasanay noong matanggap na niya ang body strengthening liquid. Gumagawa pa siya ng listahan para wala siyang masayang na oras. Kinalimutan na muna niya ang pagnanais na matuto agad ng mga martial arts technique at sinunod ang payo ni Wang Jinyang. Sa ngayon ay naging kabisado na ni Fang Ping ang mga postura mula sa kanyang mga hawak na libro. Dahil doon ay naging mas madali na rin sa kanya na mapatibay ang iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sa pagdaan ng mga araw ay mas lalong lumalakas ang ating bida. May 1 buwan na rin ang nakalipas simula nang sundin ng ating bida ang payo ni Wang Jinyang na gumamit daw siya ng body strengthening liquid. Naisip ni Fang Ping na sa kombinasyon nga raw nito at ng kanyang system ay umabot na ngayon sa 170 cal ang limitasyon ng kanyang vitality. Gumastos nga raw siya ng 500,000 yuan sa pagbili ng 3 bote ng body strengthening liquid pero pinresyuhan nga raw ito ng kanyang system ng 600,000. Kumita pa nga raw siya ng 100,000 wealth value nang dahil sa tamang pagpepresyo ng kanyang system. Ang mga pills nga raw na nahawakan niya noon ay pinipresyuhan lang ng kanyang system ng 2/3 ng market price. Ibig sabihin nga raw noon, ang 3 bote ng body strengthening liquid ay maaaring umabot ng 900,000 yuan, sa presyo na 300,000 yuan sa kada isang bote. Bigla na lang tumawa ang ating bida noong may mapagtanto ito,
Mukhang ang pagbebenta nga raw ng mga pills ang pinakamagandang paraan para mabilis siyang makaipon ng wealth value sa kanyang system. Kumatok si Fang Yuna at sinabihan ng kanyang kuya ng ilang oras na nga raw itong nanliligo, lumabas na nga raw ito ngayon at kailangan na niyang magbanyo. Sinabihan ni Fang Ping ang kanyang mga kapamilya nang hindi nga raw siya makakapagtingin ng resulta ng dahil sa pangsisiksik ng mga ito. Sinabi ni Fang Mingrong na naroon nga raw silang lahat para magbigay ng suporta. Kinakabahan ng ating bida kaya nagpresenta na si Fang Yuna na siya na raw ang titingin sa resulta nito. Ipinadikta na lang niya sa kanyang kuya kung ano ang mga kailangan niyang ilagay. Nagtanong si Fang Mingrong kung posible na ba raw na makapasok si Fang Ping sa isang normal na martial arts university sa resulta na nakuha nito. Pinaliwanagan ni Fang Yuna ang kanyang mga magulang nang kahit pa nga raw pumasok ito sa two major martial arts university ay hindi ito magkakaroon ng problema. Sabay-sabay na binati si Fang Ping ng kanyang mga kapamilya, proud nga raw silang lahat sa resulta na nakuha nito. Tumawag ang mga kaibigan ni Fang Mingrong para magpaabot ng kanilang pagbati. Kausap naman ni Fang Yuna ang kanyang katropa na humihingi ng pirma ng kanyang kuya, sinabi niya na wala nga raw problema kahit 10 pirma pa ang hingi nito. Natuwa si Fang Ping dahil mukhang masayang-masaya nga raw ang kanyang mga kapamilya nang dahil sa kanyang nakuhang resulta. Napaisip ang ating bida kung sino raw kaya ang nag-text sa kanya. Nanggaling pala kay Wang Jingyang ang mensaheng ito, inaaya niya ang ating bida na makipagkita raw ito sa kanya dahil naroon nga raw siya ngayon sa Sun City.